Almost 20,000 AITA from 26 communities ng ating mga katutubo ang na-displace dahil sa proyekto ng BCDA. May compensation naman silang inoffer. Alam nyo ba kung magkano? 300,000 per hectare. Equivalent lang yan sa 30 pesos per square meter. May bago na namang pakulo ang BCDA. Nagpost sila ng medical mission para sa ating mga katutubong AITA sa Tarlac. Sa kanilang post, sabi nila, Closing Indigenous Peoples Month with Compassion through Healthcare. Salamat naman sa BCDA kasi mukhang concerned sila sa health ng mga katutubo nating AITA. Pero yung compassion na yan, totoo ba? O panakip-botas lang para linisin ang image nila? Lalo na sa fact na maraming AITA ang na-displace sa sarili nilang lupa at bahay dahil sa mga proyekto ng BCDA. Balik tayo nung 2019 kasi mukhang natabunan na to eh. Nung sinimula ng proyekto nilang New Clark City, ito yung sa Southeast Asian Games kung tanda nyo pa. Almost 20,000 AITA from 26 communities ng ating mga katutubo na displace. Ang defense ng BCDA nun, may compensation naman silang ino-offer sa mga katutubo nating AITA. Alam nyo ba kung magkano? 300,000 pesos per hectare. Equivalent lang yan sa 30 pesos per square meter. Mga kababayan, ganyan ba kaliit ang pagpapahalaga ng BCDA sa mayamang katutubong kultura ng mga AITA? Para nung pastos naman ata. Parang walang malasakit sa kapwa Pilipino eh. Dagdag pa ng BCDA sa caption ng medical mission nila. Together, we honor their heritage, uphold their dignity, and build a healthier future for the AITA community. Honor their heritage? Dignity? Joke time ata to eh. Hindi basta-basta nababayaran ng kultura. Hindi porket binayaran nyo, okay na yon. Nag-offer pa raw ng relocation sa kanila. Ang BCDA, pero mukhang hindi naman nag-work dahil syempre, anong kabuhayan nila sa relocation site kung wala naman taniman dun? Ang sabi pa nila, binigyan naman daw sila ng trabaho bilang staff, maintenance o construction worker doon sa New Clark City project. Pero hindi ba nila nagegets na binabago nila ang way of life ng mga katutubo? Hindi lang yan. Nung time din na yan, nagpadala sila ng eviction notice sa mga AITA na ito. Laman yan ay ang pagpapaalis sa mga AITA na nakatira sa Barangay Aranguren sa Capas. Binigyan lang sila ng 7 days para umalis. Kung hindi, ay gigibain ang kanilang mga bahay at kakasuhan pa. Speaking of eviction notice, deja vu diba? Kasi ganyan din ang ginawa nila sa mga homeowners ng Camp John Hay. Nagpadala sila ng mga pulis. Nagpaskil ng eviction notice sa mga pinto ng kanilang units. Pinadlock ang units para hindi sila makapasok. At nagkaroon pa ng pangyayari na may nalock na bata sa loob ng unit. Trauma ang inabot ng mga taong ito. Wala rin silang inoffer na compensation sa mga homeowners. No day in court and not even a dialogue with them. Basta na lang sila pinalayas. Ano na? BCDA. Puro pabango na lang ba ng pangalan sa social media? Pero pang obligasyon at malasakit, tahimik ata kayo? Konting kahihiyan naman dyan.